Yan. So, welcome sa ating financial coaching webinar. So, sino nga ba si IMG? IMG stands for International Marketing Group na na-establish po noong year 2002. At si IMG din po is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. No, so doon pa lang sa pangalan no na financial services no, nandun tayo sa business about financial services. No, IMG offers a wide array of financial products and services that help member create better tomorrow. So, yung mga mapapakinggan nyo po ngayon, so ito po yung nakatulong sa akin and no, hopefully makatulong din po ito sa inyo, no? Syempre, kailangan natin siyang i-execute, no? So, ito po ay nag-ooperate more than 70 cities in the Philippines and more than 60 countries worldwide, no? Kaya umabot na po tayo sa iba't ibang yan. Meron tayong Middle East, may Asia, may Hong Kong, may USA. So, kahit saan may Pilipino, no? Pwede po ito. So, ang vision po ng company is to lead the financial revolution, no? Yung goal po natin is to build the largest distribution system for the new financial industry, no? Yung industriya ng financial. Yan. So, ang mission po is to help create wealth for the families. Kaya po yung mga nag-invite sa inyo na makinig ngayon, no? Be thankful sa kanila. Kasi maaring ano no ito yung way nila no para to give back na makatulong din sa inyo kasi maaring sila din natulungan ng program na ito no. So kaya in-invite po kayo na makinig ngayon no. At para ma-improve din po yung financial well-being natin kasi yung paggastos magaling na tayo doon eh. But yung pag-iipon so kailangan talaga nating talagang matutunan siya no. So, we are committed to deliver the World Financial Wake-up Call, no family left behind. So, hindi lang pang pamilya, pang lahat, no? Para sa mga Pilipinos talaga, especially mga OFWs, no? So, nung year 2020 po, no, sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, ay um, na-launch po ito, no, yung aming campaign. So, yung campaign po namin is magkaroon ng at least 30 million na um, financially educated Filipinos. No, at least 30 million pero ang dami natin, di po ba? No? So sa populasyon, ano lang 'yan, kumbaga wala pa nga sa 1/4, no? Pero I hope no na yung mga hindi pa po no na naging member ng IMG ay makasama po kayo, no? So as of today, July 16, 2026, no? So meron na po tayong 19 million no 88,568 na campaign, no? Ibig sabihin, na-reach out na po no ng company yung mga Pilipino na to na maging financially literate or na-educate na po. So if you want really to achieve financial freedom, kailangan nung maintindihan na yung financial culture ay nagbabago din. No? Kailangan nung ma-overcome yung mga financial challenges sa buhay mo. 'Di ba? So kung meron kang financial problem, gusto mong magkaroon ng financial freedom, dapat baguhin mo kung ano yung mga nakagisnan natin no na hindi nakakatulong para magkaroon tayo ng financial freedom. So the rule of money is changing, hindi po ba? So dati-rate no nung mga panahon ng mga lolo't lola natin, pag nag-ipon ka sa bangko, parang ang laki na nung interest, hindi po ba? Pero ngayon, wala na pong ganon, hindi po ba? So ngayon sa panahon ngayon lahat tumataas. Sabi nga nila, ano na lang, pandak na lang ang hindi. Hindi po ba? So yung mga nandito sa Pilipinas, no, na naiintindihan ko, ramdam na ramdam ninyo yung inflation. Di po ba? Nung makailan lang, di po ba yung gas? Talagang marami ang talagang nahirapan, pamasahe, di po ba? Maging mga driver, talagang struggling sila, no? Sa pagtaas ng gasolina, ng bilihin, lahat.
pero yung sahod, hindi naman. So, people spend faster today. Di po ba? So, yung mga, may mga anak na, no? So, relate po ba kayo dito? Di po ba nung mga panahon natin, dati walang mga gadget, no? So, masaya na tayo sa piko, di ba? Masaya na tayo sa tumbang preso, patintero. Sa ngayon, nakakalungkot na nawala na yon, no? So ngayon, ang mga bata, pag hindi mo sila binilhan ng cellphone, mga gadget, galit na sila sa'yo. Tama po ba? So kailangan, no, sa mga ganitong pag-upgrade, nakahanda po ba tayo? Hindi po ba? So noon, no, kung di ka lagnatin, hindi ka makakainom ng Royal. Ako talaga, ano ko yan, umabot ako sa ganyang generation. Pero ngayon, yung mga bata, iba. Ibang-iba, no? Kailangan naka-milk tea, so kailangan naka-ano sila, mga coffee na, alam niyo na, may mga brand, hindi po ba? So, kailangan nating mag-ready sa mga ganyang challenges. So noon, no, dati kapag maganda ang trabaho mo, nasa office ka, no, well off ka. Pag may degree ka. Pero ngayon, ako, sa nakakausap ko, kahit po may mga natapos, pero bakit kapos? Sabi nga, no? So, everything is changing, no, around. Pero yung financial strategies ay hindi. So, kaya po ganun po yung nagiging problema kahit pasabihin na natapos pero kapos kasi nga yung strategies nila is katulad pa rin nung dati, no? So before yung mga anak natin ay yung mga magulang natin kahit 10, no, mga lolo't lola natin, 'di ba, even mga parents natin, 'di ba, ang dami nila. Ngayon isa lang yung anak pero bakit hirap na hirap kahit mag-asawa na yung nagtatrabaho. So kailangan talagang i-upgrade natin yung strategies natin. No? So, the more challenging and uncertain future, no, dapat the more na naghahanda tayo. So, ngayon, no, naranasan natin ang pandemic, yung gera, 'di ba? Yung mga technological advancement, yan, AI na ngayon, tinatanggal na yung mga empleyado. AI na ang pumapalit. So, ready ba tayo sa mga ganong challenges na darating sa buhay natin? 'Di ba? So, dito sa IMG, may mga solusyon, no? So, may 4 na solusyon para tumulong sa atin doon sa ma-achieve natin yung lifestyle natin na gusto nating mangyari, no? So, unang solusyon diyan is yung about, syempre, financial problem. So, financial solution. So, ano yung solution is about education, no? So, kailangan i-educate natin yung sarili natin. Kasi, hindi naman to tinuturo sa school, no? Nung mga panahon na nag-aaral tayo, meron bang financial education? May financial literacy ba? Sabi ko nga siguro kung nalaman to ng lolo't lola ko or mga magulang ko, siguro baka ngayon hindi nag-i-struggling, no? So, sabi ko, I'm grateful na nasa IMG ako dahil nalaman ko na. So, iba na yung mindset ko ngayong no, generation ko at yung maipapasa ko sa anak ko at magiging apo ko. So, yung pag-aaral about financial, at the same time, syempre, kailangan i-execute mo. Hindi pwedeng natutunan mo lang, no? Right knowledge at yung strategies na talagang effective siya sa mga mayayaman, no? So, ito yung mga strategies na tinuturo sa mga IMG member na proven and tested na ginagawa ng mga mayayaman, no? So, X-curve concept, building a financial foundation, no? Financial check-up. So, hindi lang po, no, dapat katawan natin ang pinapa-check up natin. So, dapat pati yung bulsa natin, no? Kasi, laging walang laman. Ano kaya ang nagiging problema? And then, 7 key step to build solid financial foundation, no? So, meron tayong mga class na mas upgraded, no? After nitong
building your future. And kapag once na tayo ay nakapasok na dito sa program na to, so yun, execution, no? So dito, madali mong ma-access at madali mong mai-execute yung mga learnings kasi may mga companies na partner and affiliated si IMG, no? Yan. And then number two, business solutions, entrepreneurship. So, hindi po ang pagiging empleyado ang tutulong sa atin para yumaman tayo. Hindi po ba? Kundi pagbi-business, pagninegosyo. So, dito sa IMG, meron din pong business opportunity, no, na pwede nyo pong gagawin habang, kaya katulad ng mga comment kanina na nasa ibang bansa. So, I'm sure mga OFW, no? So, pag uwi nyo po ng Pilipinas, katulad ko, so meron akong business, no? Hindi yung umuwi dito tapos naubos na yung ipon. But here in IMG, may business solution ding ino-offer. And number three is community support, right environment. So, alam nyo ba na sabi nga, hindi po ba, na kapag ang mga nakakasama mo, no, tatlong lasinggero or lasinggera, magiging pang-apat ka doon. Pag ang kasama mo, tatlong mahilig mag-shopping, magiging pang-apat ka doon. Pag ang nakakasama mo ay tatlong mahilig mag-ipon, no, pang-apat ka doon. So, kayo sa sarili ninyo or ano ba, sino ba yung environment na gusto nyong makasama? 'Di ba? So dito talaga sa IMG, no, be part of IMG community. Kasi dito, ang mga community natin is mga saver, mga investor, 'di ba? So dati before IMG talagang ang mga nakakasama ko, syempre bata pa tayo, 'di ba? Ang mga nakakasama ko noon talaga mga spender. So talagang I admit na isa ako sa naging spender. But very thankful, no, na nandito tayo sa community ng IMG at nabago natin, no? Hindi lang yung ano natin, environment, pati yung mindset, no? And then solution number 4 is the benefit platform. Sino po dito yung nagpapa-member, for example, sa Pure Gold, no? Sa SM Advantage. Member po ba kayo ng ganon? Sino po yung mga nagpapa-member ng mga membership platform para makakuha ng mga discount, makakuha ng mga perks? Meron po ba? Meron po dito na kumukuha ng mga membership platform? Naku, wala. Hindi po kayo naniniwala doon sa sa mga membership platform. Yung mga nasa Pilipinas po na nakikinig ngayon, sino po ditong member ng SM Advantage? Ayun, meron naman pala. Akala ko wala. Yan, so si Ma'am Rose at saka si Ma'am Donna, 'di ba? 'Di ba nakakatulong 'yon sa mga perks, 'di ba? Sa mga discount. So here in IMG, no, meron tayong benefit platform na makakatulong din sa atin sa mga perks, mga points. 'Di ba? Husband ko nasa Pinas, o 'di ba? So makakatulong talaga siya. No, so dito sa IMG, no, yung platform na 'yon, makakatulong 'yun sa atin para mabago yung financial life natin. So the solution you cannot afford to learn, no? Pag nahuli na. So sabi ko nga, 'di ba, yung mga panahon ng lolo't lola natin, talagang nakakapanghinayang na hindi ito nalaman. So ngayon yung X-curve concept, no? Ito po yung concept na lahat tayo gusto natin ng financial freedom, hindi po ba? So yung walang responsibilities, yung pera na nagkatrabaho sa atin, no? So kahit tulog ka, may income na pumapasok. Gusto po ba natin yon? Siyempre, sasabihin nyo sa akin, ako, hindi ako naniniwala dyan, Marjorie. So, i-explain ko po yan sa inyo, no? So, lifetime retirement fund, no? Meron tayong pambiling pagkain natin. So, possible po yan. Actually, yung mga mayayaman, alam na alam nila to. No? Debt-free, tapos,
yun na, hindi natin aalalahanin yung pera. So, for example po, 6 million ang kailangan mo para magkaroon ka ng financial freedom, no? So, kung ilalagay mo yan sa 10% na mag-a-acquire sa'yo, magbibigay sa'yo ng interest, so ibig sabihin, 600,000 a year. So, it's just the interest lang po ng 6 million mo, no? Ilalagay mo siya sa investment vehicle, no? So, siguro that time, pag retired na tayo, yung 600,000 a year is more than enough para sa mga basic needs natin. Kasi matanda na tayo, hindi na tayo, kumbaga, wala na tayong lakas mag-travel, wala na tayong guts para sa mga fashion. Di po ba? Ako, nakikita ko kasi sa ano ko sa lolo't lola ko Kumbaga, iba na. Sila, masaya na lang sila ng may pagkain, ng may pambiling gamot, may pambigay sa apo, yung mga ganon. No? So, tingnan natin yung sarili natin. But ngayon, since na wala pa tayo sa ganon stage, no, nasa financial limitation pa lang tayo, malaki pa ang responsibilities natin. Agree po ba? Or meron na po ba dito na nararamdaman niya na yung financial freedom? I'm sure kasi hindi kayo makikinig ngayon kung financial free na kayo, hindi po ba? So lahat tayo nasa financial limitations pa. So malaki yung responsibilidad natin. Walang permanente, lahat tayo gumagastos ng pagkain, 'di ba? Bumabayad ng upa, ng bills, no? Meralco, nagpapaaral ng anak, etc., etc. So ang goal natin is doon tayo sa financial freedom. So paano mo gagawin ngayon 'yan? So meron po tayong dalawang line, no? Etong green, ang tawag po dito ay wealth line. At ito naman pong blue, ang tawag dito ay responsibility line. So dalawang linya lang po 'yan. So, pag wealth line, dapat po yan pataas. Kaya pag ganun po yan. Ibig sabihin po na habang tumatanda tayo, dapat yung wealth line natin or yung ipon natin ay tumataas. At yung responsibility natin habang tumatanda tayo ay bumababa. No? So, paano po yun? So, ibig sabihin po, kapag dumadami ang ipon mo, kumukonti yung responsibilities mo. Kumbaga, hindi mo na inaalala yung pagbayad mo ng upa kasi fully paid mo na yung bahay, no? Hindi mo na iniisip yung paghulog mo ng sasakyan kasi fully paid mo na yon. Hindi mo na problema yung pag-aaral ng anak mo kasi napaghandaan mo na yun, nakakuha ka na ng educational fund. Hindi mo na problema yung anong mangyayari sa'yo pagtanda mo kasi may retirement fund ka na. So, ganun lang po siya kasimple, no? So, ibig sabihin, yung responsibilities mo habang tumatanda ka, nawawala na. Kaya nandito po siya sa baba, no? Pababa at yung wealth line is mataas, no? Naging 6 million yung, let's say, yung ipon mo or yung lagay mo sa investment vehicle na nag-i-interest ng 600,000 a year, no? So, kung tayo ngayon sa panahon natin, 600 million pa ang responsibilities natin, no? So, ibig sabihin, sobrang laki, no? Baka may mas malaki pa nga sa 6 million. Or, depende po yon ano ba yung goal ninyo. So, wala pa tayong naiipon, for example, di ba? So, evaluate mo yung sarili mo. So, ang goal mo dapat, magkaroon ka ng 6 million. 10 years, 20 years, 30 years from now. So, depende yan sa edad mo. So, dapat, kung ang goal mo 6 million, dapat 2 years, 3 years, 4 years from now, tumataas yung wealth line mo, nagkakaroon ka na ng 2 million, so bumababa na yung responsibilities mo, magiging 4M na lang, tapos nakaipon ka na ng 4M, ang magiging responsibilities mo na lang, 2M na lang, hanggang sa wala na. No? Ibig sabihin yan, ano ka na, going to financial freedom. So ngayon, evaluate mo yung sarili mo. Tatanungin ko kayo, no? So hindi mo kailangan sagutin, no? Hindi mo kailangan i-type sa chat box. Tanungin mo na lang yung sarili mo, anong stage na po ba kayo? Stage 1, stage 2, stage 3, or nasa stage 4 na kayo?
'di ba? So, ito yung kailangan mong itanong sa sarili mo. Anong stage ba yung gusto mo? 'Di ba? So, yun po yun. So, what if, no, sa buhay natin, mabuhay tayo ng mahaba? Maganda ba yun o hindi? Siyempre maganda yun kung nakaipon ka. Pero kung hindi, sa mga napapanood ko po sa TV, sa mga nakikita ko, no, yung mga walang ipon, no, na mga magulang, siguro hindi lang naman ako, kayo din, no, yung kumbaga totoong buhay. Kawawa sila, hindi po ba? So what if you die too soon? Walang nakaka-predict kung anong mangyayari sa buhay natin. No, so ito nga lang, no, last month lang. So, kapapanganak lang niya as in 1 month, no? Hindi na-expect na mamamatay siya. So, yung mga ganong pangyayari, 'di ba? So, ano na ngayon ang magiging buhay ng baby niya? Kumbaga, talagang sobrang apektado ako dun kasi ano pa ang nakakalungkot pa nun, siya pa yung beneficiaries nung kamamatay lang na uncle niya. Kumbaga, alam niyo, napaka-tragic, 'di ba? Pero it's reality, nangyayari sa totoong buhay. No? So, wag naman sanang mangyari, tok tok tok, pero kung mangyari, ano ang magiging buhay no mga umaasa, 'di ba? So sa solusyon ni IMG Life Insurance, 'di ba? So what if in the middle ng buhay mo, no, disability, hindi namatay, kumbaga nabuhay pero na-disable. So yung solutions naman diyan ni IMG is meron kang healthcare, 'di ba? Na aagapay sa iyo pag na-disabled. So the law of building wealth, no, i-increase mo yung money line mo dapat, no? Kaya maganda po yung mga nakikinig ngayon na bata kasi as earlier mas maganda. No, kasi sa pag-iipon hindi naman palakihan Mas maaga, mas maganda. No, na nasisimulan mo na yung money line mo. So, para makuha mo yung financial freedom or yung goal mo, dapat make more money, save more money, and then i-invest mo yung pera mo para lumago siya, 'di ba? So, make more money, no? Additional income. So, marami na mga yumayaman, hindi lang isa ang trabaho, 'di ba? So, marami silang additional source of income. Ngayon sa pagsisave, so hangga't maaari, use your money wisely. So, alam naman siguro natin, no, na yung mga bagay na kailangan lang, dapat yun lang, yung pagkakagastosan natin. And then yun nga, grow more money investment. So, syempre, sabi nga nila, mas mahal ang walang alam pagdating sa investment. Kasi yung mai-scam ka ng daang libo kasi hindi mo naman pinag-aralan, yung pinaglagyan mo ng pera mo, yung mga investment na alam niyo yun, yung peak money scheme, 'di ba? So dito dapat kailangan mag-aral tayo, no? So tinuturo po 'yan dito sa IMD. So earn additional income, no, marami tayong oras, marami tayong time. Ang mayaman at ang mahirap parehas lang pong may 24 oras. Pero bakit yung mayaman? Mayaman sila. Ang mahirap, mahirap. 'Di ba? So, ano yung ginagawa nila ng mayayaman para yumaman at ang mga mahirap lalong humihirap? Kasi yung mga mayayaman ginagamit nila yung time nila sa matalinong paraan, no? So imbes na gamitin sa mga bagay na makakapaglabas ng pera nila, no? Yung mga mayayaman po ginagamit nila yung spare time nila para busy sila sa pagpapalago pa nung pera nila. So yun po yung difference, no? So tayo, alin po ba tayo doon? Tuwing meron tayong spare time or meron tayong extra oras, tayo po ba ay nag-expend ng pera natin or tayo ay busy sa um, uh, gagawa ng pera? Ako noon nung nasa ibang bansa pa ako,
Pag day off ko po, nag-IMG ako. Naglilinis ako ng bahay, no? Nag-i-remit pa ako. So talagang minaximize ko yung oras ko, no? Kasi gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, makasama yung family ko, no? So pagdating naman po dito sa paano ba tayo makakapag-save kasi marami ako naririnig talaga no? Eh, wala akong ganito lang yung sahod ko. Miss Marjorie, kulang pa nga eh. 'Di ba? So, hindi po ako naniniwala sa ganon. Kasi marami tayong mga pinagkakagastusan na hindi naman dapat, no? So, tingnan niyo po yung mga bagay na hindi naman dapat. So, sa ganung paraan, yung mga kailangan lang, so, makikita niyo po na meron kayong masasave, no? Sa mga bagay na hindi naman dapat bibilhin. So no matter how fast you increase your income, dapat kung gaano man kalaki yung sinasahod natin ngayon, halimbawa po na promote kayo, 'di ba? Or meron kayong extra income, dapat hindi magbabago yung lifestyle ninyo. Dapat ganun pa rin, 'di ba? So sabi nga the richest person is not the one who has the most, but the one who needs the less. Kasi may mga lifestyle tayo na pag lumaki yung sahod, edi bibili ng ganito, 'di ba? Kumbaga lumalaki na rin yung mga gusto, 'di ba? So dapat hindi ganon. Dapat the more na lumalaki yung sahod mo, the more na mas pinapalaki mo or dinadala mo doon sa mga savings mo. So, yung goal mo is hindi magmukhang mayaman, no? Kaya ako talagang ina-admire ko yung mga totoong mayaman kasi sila talaga yung napakasimple, no? Hindi mo mahalata sa kanila na pakiyaman pala nitong tao na to. Sa IMG marami pong ganyan, no? Kasi nga nakakasama namin sila sa mga convention, conference. Makikita niyo po talaga yung mga as in mga millionaires dito sa IMG na napakasimple, no? So many people want to be somebody to live in the life of the rich and famous. Siyempre gusto naman talaga natin yung sino ba may ayaw, 'di ba? Pero alam mo yung hindi nila ginagawa yung mga ginagawa ng mga mayayaman. Ang mga mayayaman po ay ayaw yan nila sa bad debt, no? Pag sinabing bad debt, yung utang na hindi makakatulong sa kanila para lalo silang yumaman. Eh yung mga mahihirap, doon po sila magaling, no? So others they do it every payday, no? Kumbaga, kayo po ba, every payday, ano po bang ginagawa ninyo sa sahod ninyo? No? So ano po ba, paano nyo siya hinahandle? Paano nyo binabudget? 'Di ba? So, why are you going to work every day? Bakit ba nagtatrabaho tayo? Siyempre, 'di ba, para sa pamilya natin, para sa pangarap natin, 'di ba? So, sino ba ang nagbe-benefits ng mga sahod mo? Yung pamilya mo ba o yung iba? Kasi yung iba, 'di ba, pagdating pa lang ng sahod nila, ano kagad ang bibilhin? Saan kagad pumupunta? Sige nga, i-type nyo po diyan. Or kayo na lang. Saan kagad po pumupunta? Kumbaga dito, wala naman po tayong inaano dito Kumbaga, real talk pa. So, pag dumating po ba yung sahod natin, kanino na pupunta? So, siguro sa mga OFW sa pamilya, 'di ba? So, yung iba naman, yun nga, pumupunta ka agad ng mall. So, iba-iba kasi yung lifestyle natin no? So, iba-iba tayo ng ginagawa. O yun, sakto sa mall. Sinabi ko na kaagad, 'di ba? Sa mall, coffee shop. So, iba sa ibang tao. 'Di ba? Mas sila yung pinapayaman mo kasi doon mo dinadala yung pera mo So, how are you doing so far? So, eto, no, sabi ko nga kanina kung may chance kayo ng may ballpen kayo, may notes kayo diyan, no, evaluate mo yung sarili mo ngayon na. So, ilang taon kang magtatrabaho? No? For example, 10 na, no? Magkano yung average income mo? So, for example, 300K per year. So, ay per month, ay per year. So, ibig sabihin, sa 10 taon, dapat pala, ang kinita mo pala ay nasa 3 million na. So, ang malaking tanong dito, magkano na kaya yung na-save mo? Budget ma'am for the family. Yun, so very good, 'di ba? So kung may mga ganyang mindset na tayo na naka-budget na, ibig sabihin,
meron ka ng basic knowledge pagdating sa financial literacy. So, tapos, madadagdagan pa pag naging IMG member ka. Magiging expert ka na, hindi ba? Yan. So, magkano yung naiipon natin, no? So, again, no, ikaw na lang ang mag-ano yun sa sarili mo. Ilagay mo yan sa notebook mo kung magkano. So, ngayon, i-evaluate mo yung sarili mo, di ba? So, meron nga ba? Di ba? So, kino-continue mo yan na hanggang ngayon, wala ka na iipon. Tingnan mo yung sarili mo 5 to 10 years from now. Ano ka na? No? So, if you want to change your life, dapat meron kang babaguhin. No? Kasi minsan may mga nakikita ako or ako hindi na ako lalayo. Yung ano ko na lang, mga ibang kaibigan, no, yung ibang kakilala. Bakit daw hanggang ngayon 10 taon na sila sa ibang bansa pero yung bahay nila ganun pa rin. 'Di ba? So bakit nga ba? So dapat ikaw ang makakaalam bakit. Ano bang ginagawa mo? So kung yun at yun pa rin, kailangan meron kang babaguhin para mabago yung estado ng buhay mo. Tama, 'di ba? So income expenses is equal savings, pay others first. So katulad nung sinabi ni Ma'am kanina, no, nasa mall. Pagdating ng sahod, nasa mall. So ibang tao yung binabayaran niya doon, 'di ba? So income saving expenses, sabi ni Kuya kanina, no, nasa pamilya. So good 'yon, no? Binayaran niya kagad yung pamilya niya. So 100%, 20%, 80%. So dapat ikaw, no? Maganda naman sa pamilya mo pero wag mo kakalimutan yung sarili mo. Kasi ikaw yung nagpakahirap niyan. Ikaw yung napuyat, ikaw yung napagod, di ba? So dapat sarili mo muna. Maganda naman yung sa family. Pero ikaw, lalong-lalo na kapag ikaw ay breadwinner. Pero ang the best savings formula is wag nating kakalimutan si Lord. Yung nagbigay sa atin nung mga blessings na yon. No? So, ang tawag po namin dito ay prosperity formula. No? So, hindi naman lahat hinihingi yan ni Lord eh. 10 lang daw ang ibigay sa kanya. And sabi, the more na nagbibigay ka, the more na marami kang matatanggap. No? And then 20% sa savings and expenses, no? So, yun. So, tingnan niyo po dong illustrations na to, no? So, may tatlong tao dito. Si Mr. X, Y, and Z. So, yung mga pera nila, no? Ang pinagkakaiba lang dito is yung sa lifestyle. So, kung may 1 million si Mr. X, divide niya sa 200,000 ang ginagastos niya ng kanyang lifestyle every month, ibig sabihin yung 1 million niya is good for 5 months lang. Pero, kung si Mr. Z, 200,000 lang ang pera niya, pero ang gastos niya 10,000 per month, ibig sabihin kaya niyang mabuhay ng 20 months. Kaya alam niyo po ba yung yung may mga nananalo sa loto, tapos ilang buwan lang, 'di ba? Milyon, pero ilang buwan lang nagbago na kagad siya ng lifestyle. Samantalang bago siya tumaya ng loto, yung 100, no, tipid na tipid or 20, tipid na tipid para lang may pangtaya ng loto. Nung nagkapera na siya, nanalo na siya sa loto, halos yung 1 milyon gusto niyang gastusin na isang buwan lang. Di po ba? So ano yung difference nila, no? Yung the way ng lifestyle. Di ba? So 1 million, i-divide mo siya sa 10. Kumbaga simple lang, kahit may 1 milyon ka, wag mong baguhin yung lifestyle mo. Mabubuhay ka ng 10 buwan. So, ito small change, no? Pero pwedeng you make a fortune sa mga maliliit lang na bagay, no? So, for example, yung mga pagbili-bili mo ng mga soft drinks, di ba? So, kung magbabaon ka na lang ng tubig, no? So, kung madalas kang kumakain sa labas, no? Sa bahay na lang, at least malinis pa. Alam mo pa kung ano yung mga nilagay doon, no? So, hindi naman natin pinagbabawal. Kaya lang, kung gusto talaga nating makasave, no? Para sa future natin, kailangan nating baguhin. So imagine niyo, no, for 35 years na hindi ka na nag-soft drinks, hindi ka na kumakain sa labas masyado. So in 35 years pala na ilagay mo yan sa 12% investment vehicle, imaginein mo magkano. Meron kang 13 million plus.
Di po ba? So, ganyan po yung power, no, ng small change lang yung babaguhin mo sa buhay mo. So, we are who we are because of the habit. So, ano bang habit ang ginagawa mo? Ikaw ba yung tipo ng tao na ang habit ay mag-save? Or ikaw yung tipo ng tao na ang habit ay gumastos? Diba? So, kailangan mo ulit, no? I-evaluate yung sarili mo. So, tingnan mo na lang dito yung mga bagay na kailangan mong or possibilities na makaka-save ka. After 35 years, no, sasabihin mo na lang, ay salamat at nakinig ako kay Ma'am Marjorie. Kay Miss Marjorie. Narinig ko yung sinabi niya. 'Di ba? Yan. So, mag-ingat tayo sa mga malilit na bagay kasi minsan, halimbawa, ay ano lang to, 10 lang to, ay 20 lang to, ganito lang. Kumbaga, pero pagka inipon mo yan, no, sa loob ng matagal na panahon, kahit maliit lang, pero malaki na pala. Di po ba? So, dito sa community namin, no, masaya ako kasi napasama ako dito nung nagkaroon kami ng 20 pesos daily savings challenge. No, so sa loob ng isang taon 'yon, so 20 pesos, maglalagay po kami doon sa aming portfolio ng 20 pesos every day. So pag hindi ka nakalagay doon ng 20 pesos every day, tanggal ka. So ganun yung challenge. So kaya alam mo 'yon yung habit, 'di ba? Kumbaga, gagawa ka ng paraan para makapagdagdag ka ng 20 pesos doon sa portfolio mo. So we are who we are because of the habit. So again, ano ba yung habit na gusto mong gawin sa buhay mo? Income, save, 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 spend. O income, save, 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 save. And income, save, 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 invest. No? So again, ikaw ulit ang sasagot niyan. So paano mo naman i-grow yung pera mo? Through investment. No? So here in IMG, meron po tayong mga investment vehicle na legit po kumbaga talagang totoo, no, na dekada-dekada na po siyang nag-exist. So, kaya tayo nag-invest kasi para ma-outpace natin yung inflation, no, yung pagtaas ng mga bilihin. Yan, harness the power of tax advantage. And syempre, pagtanda natin, yung pera na magkatrabaho para sa atin. Gusto natin yun, hindi po ba? So, to make money work for you, dapat alam mo, no, yung compounding interest. So, sabi nga dito, no, ni Albert Einstein, no, yung rule of 72, so ito po yung pinaka-powerful. So, hindi po dito yung madodoble yung pera, no, kinabukasan, in 3 years, or in 3 months, no, yung mga quick money scheme. So, pag ganun po yung offer sa inyo, wag na po kayong maniwala, no? Kasi doon pa lang too good to be true. But ito po yung rule of 72 para malaman mo kung kailan magdodoble yung pera mo. So for example, ito po may tatlong magkakaibigan, no? So sila ay may tigo 100,000 pesos. Pero ang pagkakaiba lang nila nilagay nila sa iba't ibang investment vehicle. So for example, ito sa 2% nga nilagay, yung isa sa 8%, yung isa sa 12%. So ibig sabihin, pag dinidivide nyo po yan, 72, i-divide mo siya sa 2%, ibig sabihin po, every 36 years, madodoble yung pera mo. Kung 72 divide 8 equals 9, ibig sabihin, every 9 years, madodoble yung pera mo. What if IMG member ka, 'di ba? Financially educated ka, alam mo kung saang investment vehicle ilalagay yung 100,000 mo. So 72 divided by 12 every 6 years. So could you imagine at the age nila pare-parehas na silang nag-retired, no? Yung IMG member ang may pinakamalaking investment, no? Kumpara mo dito sa naglagay lang sa bangko. Actually, sa bangko wala pang 2% Point lang, no? So, kaya ang difference, 6.2. So, ito po yung kinita ng bangko, actually. Kasi si bangko, dito po nila nilalagay yung pera nyo, no? Yung pagdideposit nyo ng pera, di ba nagdideposit tayo? So, kala nyo pa nilalagay lang yun sa vault? No. Ini-invest din po nila yan. Kaya sila yung malaki ang kita, ang binigay lang sa inyo 200, pero sila naka 6.2.
So, yan po yung sikreto, no? So, yan, hindi na sikreto, sinabi ko na po yan sa inyo. Okay, so imagine niyo 'di ba, no? Ang laki ng difference, no? So, saan mo ilalagay yung pinaghirapan mong pera, no? So, dito po lahat, meron tayong mga mas high series na class para malaman po natin itong mga compounding interest and mga investment vehicles na nagbibigay ng mas mataas na interest. So, some of the realistic investment options, no? So, ito, kahit po i-search nyo after nyo makinig ngayon, search nyo mutual fund, stock market, no? Premium deposit fund, no? Health savings account, tulad ng Kaiser. So, yan po yung mga realistic investment options na ino-offer po ni IMG. So, ito po, pwede nyo i-screenshot, no? Pwede nyo mag-research kayo kasi ako din po ganun yung ginawa ko eh. But pag IMG member ka, zero entry fee na yan. No, once na naglagay ka ng investment mo dyan, hindi na nila yung babawasan. Kasi pwede ka naman mag-direct. Punta ka sa Rumber, sa BPI, sa Etram, sa Sun Life. Kaya lang, magbabayad ka ng entry fee. No, so tulad ng tanong ko sa inyo kanina, ano yung perks? Zero entry fee. No? Once na IMG member ka. So, sa stock market din, ano yung perks ng benefit platform or membership platform is makakasali ka dito sa MyTrade or UTrade kasi IMG member ka, no? So, marami pa pong learnings and once you become an IMG member, makaka-receive ka ng mga updates, no, tungkol sa mga stocks na maganda or pwede mong iwasan para hindi ka hindi ma-hold yung mga fund mo. Yan. So, tapos na tayo sa X-curve. Ngayon punta tayo sa building solid financial foundations. So, there's no such thing as a get rich quick. Wala talaga. So, ito po yung dapat nating maintindihan na pag-build natin, parang pag-build ng bahay, no, ng solid financial house natin. So, simula tayo dito sa baba, pataas ng pataas. No, so etong investment, emergency fund, pay off debt, life insurance and healthcare. So sabi ko kanina sa baba, bakit sa baba? 'Di ba pag nagbi-build tayo ng bahay, inuuna natin yung foundation muna, yung ilalim, healthcare, no? So to protect ourselves and investment kasi marami akong nakikilala or nakakausap, gusto ko talaga Miss Marjorie investment eh. Pero syempre, paano ka makakapag-build or paano ka makakapag-build ng financial house mo kung yung bubong kagad yung inuna mo, hindi yung pundasyon, 'di ba? So, ganun po 'yan. So, dito po may psychology behind the solid financial foundation. Hindi lang po ito basta-basta na tinayo diyan. So, kailangan tamang pagbi-build ang susundin po natin, no? Yan. So, financial education is useless without education. So, ngayon, natutunan nyo yung part ng financial education, syempre, sabi nga, useless yan kung nalaman mo lang. Pero hindi mo na-educate. Parang sa atin sa school, di ba? So, nagiging professional tayo, nagiging professional teacher, nagiging doctor, nagiging engineer. Pero kung hindi mo naman in-execute or kung hindi mo naman pinractice yung pinag-aralan mo, di ba, nasayang lang din yung diploma mo. Nasayang lang din yung ano mo, yung pag-take mo ng board kung hindi mo din siya napapractice. So same thing din dito sa atin, no, sa financial education. Baliwala yan lahat. Hindi ka yayaman kung nandito lang siya, no? Kung walang application. So, financial solutions, educations, no? So, ikaw na ibabaybas mo na yung middleman. So, lahat yan is sa'yo, no? Ikaw, healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, no? So, binaybas mo na yung middleman. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng mga agent. Ikaw na mismo ang nag-agent sa sarili mo. Pagdating naman sa business solutions, so nandito na lahat, nakaset up na. Ikaw na lang yung hinihintay. Di ba pag nag-business ka dito sa Pilipinas, ako, nung nasa
abroad talaga ako, iniisip ko, ano kayang business ng maganda, no? Kaya lang, ang problema, lahat ikaw, 'di ba? Siyempre, hindi mo naman master yung mga business na yan. So, may tendency na malugi. Pero dito, sa IMG, lahat ready na. Ang maganda pa nito, no, online, kahit online, no? So, nakita nyo naman, di ba? O, nasa ibang bansa kayo, nasa Hong Kong, nasa Brunei, nasa Saudi. Pero, nakakapagturo ako at the same time nakakasama ko pa yung family ko and unlimited territories. Basta kahit saang parte ng mundo na may Pilipino, pwede mo silang turuan. Pwede mo silang i-educate, no? And yung community support. So dito hindi tayo nag-iisa. So maraming mag-guide sa atin, maraming magtuturo sa atin. So katulad na lang for example, 'di ba? Um, most sa inyo, hindi ko naman ganun kakilala. Pero, nandito ako para i-share yung knowledge ko. I-share yung wisdom ko, yung experience ko. 'Di ba? So, ganun po. At meron pa tayong mga iba pang mga speaker, mga ibang trainer na magtuturo din po ng kanilang mga karanasan, ng kanilang mga experience, ng kanilang mga wins na ginawa, no? So yun ang maganda dito sa community natin. 'Di ba? So where there is no guidance, the people fall. So yun nga, yung mga lolo't lola natin, walang nag-guide sa kanila. Kaya hindi nila alam ang pag-iipon, ang pag-iinvest, hindi po ba? Yan, yung nanay ko din noon, ano din, walang nag-guide sa kanya, kaya yan, naloko din siya, na-scam din siya. Pero dito, no, nasa Bible na po yan. But in abundance of counselors, there is safety. Nasa Bible na po yan, no? Proverbs 11:14. So, membership benefits platform. So, again, kaya tayo nagpapamember kasi yung mga perks, yung mga discounts na makukuha at ma-enjoy natin dito. So ano-ano yung mga yan? Financial education, financial check-up, financial coaching, meron ka ng automatic na pangsimula ng 1,000 para sa mutual fund, no? Investor ka na kaagad once naging member ka ng IMG. So, dito magkakaroon ka ng long-term care, HMO, 'di ba? So, life insurance. So, marami kang mabe-benefits, no? So, kung may problema kang legal, so libre yan as IMG member. Pero imagine niyo kung magkano po ang magpa-advise sa mga abogado, di po ba? Sa mga attorney. Samantalang pag IMG member ka, meron kang libre na 2 beses sa isang taon. So, marami pang mga benefits, no? Marami pang mga discounts, marami pang mga perks na pwede mong i-enjoy pag naging IMG member ka. O sige na nga, Miss Marjorie, gusto ko na, paano ba yan? So, meron tayong simple step, no? Para makapag-start ka. Kung nasa Pilipinas ka, so 6,000, and kung nasa ibang bansa ka naman, 10,000. Kasi mas marami pong mga benefits or pag halimbawa po na may nangyari sa ibang bansa, so meron mag-a-assist sa kanila, no? Meron silang mga benefits and coverage and yearly renewal para i-continue mo yung 4 na solutions, no? Para may enjoy mo ulit 'yan. So to start a solid financial foundation, siyempre, doon ka magsimula doon sa 3-in-1 natin, no? Yung Kaiser Long-Term Care. And after you join, pwede mo nang i-avail, no, lahat ng mga benefits. Isa-isahin mo 'yan. Nung way back 2015 po, alam niyo po ba na 10 lang ang benefits ng IMG. Pero doon talaga ako na starstruck sa financial education. Sabi ko kahit yun na lang ang i-avail ko, no? Pero at least ngayon swerte kasi mas marami pang mga pumapartner kay IMG na financial services and product dahil nakita nila yung vision and mission ng company sa mga Pilipino, no? So again, no, worth it ba yung 6,000 or yung 10,000? So tingnan niyo na lang yung value.
Pag magpapa-enroll ka sa mga financial educators, yung sa mga financial guru, katulad nila Chinkitan, di ba? So, kung kilala nyo yun, marami dyan. Magkano po mag-enroll sa kanila? Di ba? So, 10,000 to 100K. Samantalang dito, lifetime na. Ito yung mga learnings na matututunan mo. 'Di ba? So, yan pa po yung mga, kumbaga yung value ng 6,000 and 10,000 mo. So, sa tingin nyo ba worth it yun? 'Di ba? Worth it ba yan? I-add nyo yan. So, doon pa lang actually ako yung, meron akong isang napamember na doon pa lang sa discount ng sasakyan niya, nabaybas na yung middleman, yung agent, nang nakuha na yung sasakyan. Magkano yung na-discount niya? 100,000. Compare doon sa 6,000 na binayaran niya na membership. No? So, worth it talaga. And then, lifetime pa yon. So, knowledge is inspire you and gives you hope, but only action can make a change. So again, dyan lang lahat sa isip natin, no? Pero kung wala tayong gagawin, di talagang walang mangyayari. Laging problema natin, yung pera, no? Laging may kulang, mga ganun. Kasi marami akong naririnig na mga ganyan, mga excuses eh. Pero ako nun sa sarili ko talagang gumawa ako ng paraan, no? Sabi ko nga, nung naging member ako ng IMG, actually, pa-birthday ko yung sa sarili ko. Meron akong gustong bilhin na bagay. Kasi usually, ganun, may pinag-iipunan tayo sa mga birthday, sa Pasko, bagong taon, di ba, nagsisave tayo, mga travel natin, di ba? Pero, hanggang ngayon, imagine niyo yung in-skip ko, yung gift, no, yung material na bagay, pinang-member ko lang ng IMG. So hanggang ngayon, nai-enjoy ko talaga siya. Yan. So a journey of 1,000 miles begins with a single step, no? From Confucius. So take action now. Kasi mahirap yung yung ano nga tawag nito, yung procrastination hanggang sa wala na. Wala ka nang nasimulan, yung mga knowledge na natutunan mo, hindi mo na mai-apply. Kasi nakalimutan mo na sa pagpo-procrastinate mo, pagpapaliban, no? So the best plan and strategy cannot be translated into result pag hindi mo talaga in-execute, no? So agree ba kayo doon? It's only you that can give yourself what you want. So actually hindi ako, ikaw sarili mo. So ako nagbigay lang ako sa iyo ng guidance, no? Sabi ko nga, I just give my wisdom, yung ginawa ko din, no? So kung sa tingin niyo makakatulong 'yun sa inyo, edi why not? Kung hindi, edi isipin mo na lang na may kulang sa ginawa mo. Di po ba? So if you born poor, it's not your mistakes. If you die poor, it's your mistake. Sabi po yan ni Bill Gates, hindi ako. Which is yan po kasi yung pamantayan niya, no, na kung titingnan mo, tama nga naman. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, maraming ipinanganak na mahirap, 'di ba? So, kung nalaman mo na, lumaki ka na, no, nag-matured ka na, may nag-share sa iyo about financial education, financial literacy, financial strategies, no? So, hindi mo 'yun um i-execute, hindi mo i-apply sa sarili mo kasi natutunan mo na, tapos kasalanan mo na kung bakit mamamatay kang mahirap, 'di ba? Kasi nasa sayo na Kumbaga yung decisions during the time na matanda ka na may sarili ka ng pag-iisip, so hindi natin nagawa. So yun yung parang pinaka gustong implication dito ni Bill Gates, no? Yan. So, ano ba ang next step ko na gagawin, Miss Marjorie? So, doon po, balikan niyo po yung mga taong nagbigay sa inyo ng link or nag-invite sa inyo na makinig ngayon. And then, mag-set po kayo ng appointment para i-financial check-up niya kayo. Kumbaga, makapag-usap kayo, ma-guide niya kayo, paano kayo magsisimula, ano ba yung mga kailangan ninyo, anong plan ba yung gusto ninyo, paano kayo magiging member ng IMG. So, siya po yung mag-guide sa inyo. No? Yan. So, maraming salamat sa inyong lahat. I hope na
marami kayong natutunan. Meron po kayong natutunan. So, pwede nyo bang i-type yes kung meron po kayong mga learnings for tonight? Yan. So, maraming salamat no sa may mga natutunan ngayong gabi, and I hope no, so bago po kayo matulog, so i-review nyo yung yung mga na naisulat nyo no dun sa mga nagsulat. Yan. So thank you so much, and have a blessed weekend everyone. Thank you po, Ma'am Daisy. Bye. Imagine an AI that walks into your next meeting already knowing every project you're building, every decision you've made, and every task still open. Bye po. End ko na po yung meeting natin. Thank you.